Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Umpisahan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Paaralan ni Fuwan. Ito ay akda ni Virgilio Almario, guhit naman ni Kat S. Aklat mula sa Adarna. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Bontok. Ganito ang mga bontok. UGFU o Cooperative Farming. Ibig sabihin, nagtutulungan ang mga mamamayan sa pagsasaka. Tulad ng inyong nakikita. May tanong ako mga bata, bakit magandang pumasok sa paaralan? Importante ba na ang batang tulad ninyo ay pumapasok at nag-aaral sa paaralan? Bakit nga ba? Alamin natin sa kwento natin ngayon kung bakit ang batang si Fuwan ay gustong-gustong pumasok sa paaralan. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng pumasok sa paaralan? Alamin natin. Alanganin ang hakbang ni Fuwan para kasing hinahabol siya ng tinig ng kanyang ama. Huwag ka nang pumasok anak, sabi ng kanyang ama. Tumulong ka sa pagdadamo sa bukid. May sakit ang kanyang ama. Ngunit mapilit din ang kanyang kuya Mong-o. Ako na po ang bahala, ama. Pabayaan na ninyong mag-aral si Fuwan. Hindi siya dapat mag-absent. Gusto niyang tumulong sa kanyang kuya, pero gusto niyang mag-aral, kaya gumising siya ng maaga. Kahit ganitong masarap matulog. Kaya nagtitiis yan lumakad ng ilang kilometro. Nag-iisa, araw-araw pagpasok sa paaralan. At pag-uwi sa kanilang bahay, madulas pa ang landas ngayon dahil umulan kagabi. Hirap na hirap sa paglalakad si Fuwan. Puro putik ang kanyang botang goma pagdating sa paaralan. Tulad ng dati, sinalubong siya ng ngiti ni Miss Pilar. Magandang umaga, Fuwan. Bati ni Miss Pilar. Magandang umaga po, Miss Pilar. Nahihiya halos niyang tugon. Si Miss Pilar parang nanay. Mas maaga sa kanilang pumasok sa paaralan para medyo makapag-ayos ng silid nila bago sila dumating. Para nakangiti silang salubungin sa may pintuan. Ngayon nakabihis pang katutubo si Miss Pilar. Kung wala lamang siyang salamin, para siyang babaeng bontok. Ipinabago ni Miss Pilar ang ayos ng kanilang mga upuan. Dinala ni Miss Pilar ang kanyang silya sa may gitna ng bilog. At doon na upo para magkwento. Ikinwento niya ang alamat ng palay. Ang sarap-sarap magkwento ni Miss Pilar. Bigla tuloy naalala ni Fuwan ang kanyang kuya na nagtatrabaho sa bukid. Kaya napakahalaga ng palay sa ating buhay. Dagdag na paliwanag ni Miss Pilar. Kung hindi tayo natutong magtanim ng palay, palagi tayong maghahanap lamang ng pagkain sa gubat. Saka naglaro sila ng mga gawain sa bukid. Hinati sila ni Miss Pilar sa iba't ibang grupo. May grupong nagkunwang nag-aayos ng lansang. May grupong nagkunwang nagtatanim. May grupong nagkunwang umaani. May grupong nagkunwang nagluluto at gumagawa ng puto. Tuwan-tuwa si Fuwan hanggang umuwi ng bahay. Ngunit hindi nakapasok sa paaralan si Fuwan kinabukasan. Nagpilit ang kanyang ama, masyadong madaming damo sa palayan. Kailangan siyang tumulong sa paglilinis ng bukid. Maghapong nasa bukid si Fuwan, masipag na tumutulong sa kanyang ama at kuya. Ngunit nasa isip kung ano ang bagong ituturo ni Miss Pilar. Mabigat na mabigat ang loob ni Fuwan habang nagbubunot ng damo sa bukid. Nagulot si Fuwan nang dumating si Miss Pilar kasama ang kanyang mga kaklase. Magandang araw, Fuwan. Bati nito sa kanyang nakangiti. Ni hindi nakatugon sa pagbati si Fuwan. Pinaligiran siya ng kanyang mga kaklase. Nakita niyang tuloy-tuloy nilapitan ni Miss Pilar ang kanyang ama at kuya. Bahagi kasi ng aming leksyon ng UGFU. Paliwanag ng guro sa kanyang ama at kuya. Ibig kong matuto ang mga bata ng ating sistema sa pagtutulungan sa pagsasaka. Nais naming mag-UGFU para kay Fuwan.
nagsimulang magsipagbunot ng damo ang mga kaklase ni Fuwan. Maligaya sila sa pagtulong sa pamilya ni Fuwan. Para lamang silang naglalaro. Pagkaraan ng isang oras, muling tinipon ni Miss Pilar ang mga eskwela. Babalik na sila sa paaralan. Halatang halata ang hiya sa mukha ng kanyang ama nang magpaalam si Miss Pilar. Maraming salamat po, wika ni Miss Pilar. Napakagandang karanasan po ito sa mga bata. Ngunit bago umalis ay bumulong ang guro kay Fuwan at nagsalita ng malakas. Aasahan ka namin sa klase bukas, Fuwan. Ikaw ang magpapaliwanag kung bakit kailangang alisan ng damo ang palayan. Tumingin si Fuwan sa ama at bahagya niyang nakita ang mahina niyang pagtango. Ang laki naman ng ngiti ng kanyang kuya. At dyan nagtatapos ang ating kwento mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutunan. Ano nga ba ang inyong natutuhan sa ating kwento ngayong araw? Mahalaga na tayo ay nakakapag-aral. Tandaan natin mga bata na bilang bata, karapatan nyo na kayo ay makapag-aral. Ngunit ang iba ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ngunit sa ating kwento ngayon, gaano man kahirap ang buhay ni Fuwan, ay nakukuha pa rin niyang mag-aral dahil gustong-gusto niya na siya ay makapag-aral. Tandaan natin ha, maaari tayong tumulong sa mga gawain natin sa bahay, lalo na sa gawain ni nanay at tatay, para umaalwan naman ang kanilang hanap buhay. Nakita nyo rin ba sa ating kwento? Ang salitang ugfu? Ito ay ang pagtutulungan sa pagsasaka. Tulad ng mga ginawa ng mga kaklase ni Fuwan, natulungan niya upang matapos ang trabaho ni Fuwan na maubos at bunutin ang mga damo sa kanilang palayan. Mahalaga talaga ang pagtutulungan, gumagaan ang trabaho. Tandaan natin ha, lagi tayong maging mabuting bata sa lahat ng pagkakataon, katulad ni Fuwan at ng kanyang mga kamag-aral. Maging matulungin tayo sa nangangailangan nito. Samahan niyo ako muli sa susunod pa nating kwento ha. Paalam! Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag ding kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!